Ito ho, matatapos na ho ngayong Marso, ito hong buhay ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. So, pero wala pong naipakulong ni isang malaking isda na sinasabi. Ibig sabihin, yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, wala pong nakulong eh. Di po ba? At mukhang talagang parang ginawa lang ho ito. Yung pampakalma ho sa maraming tao na nagalit noon sa pagbubunyag dito po sa malakihan ho at talagang big time na nakawan yung sa flood control projects, di po ba? At kung niyo pong matatandaan at buwan na ho ang nakakaraan. Parang kailan lang ho mga kababayan, no? Pero naku, naka-6 na buwan na pala mahigit. Ay naglabas po ng Executive Order number 94 para po sa 3 mga miyembro po. At itong ICI na ito, no, yan po yung nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. At ang sabi niya, September 11, 2025 yan. So tagal na ho. September, October, November, December, January, February, March. Hanggang March na lang ho itong ICI, yung buhay ng ICI. So, parang wala ho nangyari mga kababayan, no? Mukhang nabudo lang po ang taong bayan ho rito sa nangyari na kung saan ay pakunwari. Parang wala ho nangyari, no? At alam nyo, laki ng ginastos pa ho natin yan, ha? Milyong-milyong piso ang ginastos po ng ating gobyerno, pera po ng taong bayan, taxpayers money, dito po sa ICI na ito. At talagang wala ho, ultimo itong si si mamayang Liberal Party List, Representative Laila de Lima, talagang nagpahayag po ng pagkadismaya dito po sa na kung saan ay meron na pong desisyon na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na formal na pong lulusawin o i-abolish ito hong ICI na ito, Independent Commission for Infrastructure, na kung saan ay nilikha para mag-imbestiga dito po sa mga di umano'y anomalya sa flood control at iba pang infrastructure projects. Kayo ho mga kababayan, parang wala naman kasi yung mga pinatawag ho mga kababayan binibi, lalo na yung mga, ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez, ipinatawag. At wala ho nakaalam ni isa man lang na na mga reporter kung ano ang pinagsasabi roon ni Romualdez sa ginawang hearing o pagkapatawag sa kanya ng itong ICI na ito, kung talaga bang inimbestigahan itong dating speaker o pagdating doon nagkwentuhan lang po sila at nagkunwari na inimbestigahan. Wala po nakakaalam kasi wala pong live streaming hindi pina-live stream yung mga hearing at pagpapatupad o pag-iimbestigahan itong ICI. Kaya wala pong nangyayari. So, kaya nga ito, may naglabas kukunin ko na rin ito, naglabas ng statement itong si De Lima na nabigura po na tuparin ng Pangulo ang kanyang pangako at na talagang seryoso raw po, no, na marami raw pong ipakukulong. Kung inyo pong matatandaan ho mga kababayan, noong Disyembre, di ba, holiday season, ang sabi niya nako, hindi magiging merry ang Pasko na mga sangkot dito ho sa anomalyang ito, sa flood control project. Yun naman nangyari ho mga kababayan, di ba, tuloy ang ligaya. Hanggang ngayon ay nandiyan po at talagang ninanamnam ho yung mga ninakaw ho, di ba, na mga nasangkot ho dito sa anomalyang ito sa flood control project na ito mga kababayan. At yun ho, talagang wala naman nakulong ni isa man ho sa binanggit ho na contractor. Kung nyo po matatandaan mga kababayan, di ba, kasama ho dyan mismo si Senator Ping Lacson nagsabi, yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na meron daw pong at least 67 congressman na contractor pa. Wala nakulong. Parang wala akong nakasuhan mga kababayan. Di po ba? So naglolokohan lang mo tayo. At hanggang ngayon ay tuloy-tuloy, puro imbestiga. Tapos na ho. Hanggang March 31 na lang po
ito hong operasyon ng ICI. So wala ho nangyari. Ito, balikan ho natin at yung mga naunang pahayag, talumpati ni Pangulong Marcos Jr. dito po sa paglikha ng Independent Commission. Parang ano po, ano siya tingnan nyo, excited ho ang Pangulo na kung saan sabi niya ay ito kinreate natin itong na komisyon na ito para talagang seryoso na imbestigahan at papanagutin. Ito raw pong ito raw na mga anomalya sa ating gobyerno. At kanyang sinabi ito, tingnan natin mga kababayan. Ito, nakalagay pa, sabi ng ito sa press list po ng PCO, no? Ayan, sabi, PBBM grants broad powers to Independent Commission for Infrastructure under EO94. Ayan sabi ho. Tapos ang sarap pakinggan ho mga kababayan nang nilalaman ng EO na ito. Ang sabi itong ICI, yung kanilang powers and functions ay necessary to carry out its investigation into anomalous flood control and related projects ng DPWH sa nakalipas na 10 taon. Yun ho mga kababayan. Tapos ang binabanggit ito, any government official or personnel who delays, may magpapaantala raw at hindi raw po makikipag-cooperate dito sa trabaho ng ICI ay mananagot at maharap sa anumang kaso. Ang bibigat ho ng mga nakapaloob ho rito sa EO94 na ito mga kababayan, pero wala rin nangyari. Ito, pakinggan ho natin yung naunang explanation ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pag-create ng EO94. Kaya balikan lang ho natin kasi parang nabudol ho ang sambayan ng Pilipino Kasi ang pangako ho nila ay may mga malalaking isda ang ipakukulong at mapapanagot dito ho sa flood control projects na ito. Wala po ngayon Hanggang ngayon, lahat ho tayo mga Pilipino nga ho tayo mga kababayan. So, talagang sa aking pananaw ho ito mga kababayan bilang isang komentarista. Kaya binuo itong ICI, ang sabi ho niya ay, ako sa tingin ko lang parang pakalmahin po ang tao para kumalma at palitawin na hindi siya kasama o involved dito sa kasong ito. At ang sabi nga ho, ito, ipapanood ko rin ho sa inyo mga kababayan mamaya, yung may tigas pa ng salita ni Claire Castro na talagang ang Pangulo raw handang sumailalim sa investigasyon. Ako, Diyos ko po. Ito, panoorin niyo muna. Itong si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagpapaliwanag kung bakit niya nilikha ito pong ICI. Si Pangulong Marcos Jr., panoorin po natin. We have to get something done as quickly as possible. Hindi pwedeng mapanis lahat itong information na binigay ng taong bayan doon sa isumbong mo sa Pangulo. Kaya sabi namin, bilisan na lang talaga ninyo. And that's why they have to meet as often as possible. That is for them to decide. They have already decided to meet today to make the organizational decisions that need to be made, i.e., how the Secretariat is going to be organized, what sort of people they need to bring that, where their offices will be, kahit yung mga forms na gagawin para doon sa commission, they have to set that. And when asked how often you plan on meeting, ang sagot sa akin, araw-araw. They will meet every day. And either privately or they will hold I don't know if they plan to hold hearings in public. It's all up to them. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa trabaho nila. Yan po, napanood nyo. Talagang parang excited talagang ang Pangulo emotional pa na talagang parang talagang totoo na may mananagot Nung pinapanood ko itong kanyang pahayag at paliwanag, parang nagdududa ako na hindi nagdududa, parang nakumbinsi ako na may maikukulong.
Naku, mukhang may makukulong, mukhang totohanan to ah. O, yun, pero ngayon ho, wala ho. Budol ho pala tayo. Tapos, eto pa ho. Idudugtong ko na rin itong video, yung report ako saan, yung may binabanggit, itong si Yussi Claire Castro na ang Pangulo ay handang sumailalim sa investigasyon. Ang sabi ho, no? Ni Claire Castro. Talagang ano raw ho, wala raw wala raw itinatagong Pangulo. Yun nga ho kasi, di ba, sinasangkot siya. Ngayon lang, 18 ex-Marines sinasangkot ho ang Pangulo So ito, panoorin nyo muna itong report na may kinalaman sa pahayag na kung saan ay handa raw po sumailalim si PBBM sa ICI. Yun ho, sige, ito, panoorin natin. Ito, yung report tungkol ho rito. Basta sangkot kayo, mananagot kayo. Yan ang nais ng Pangulo. Nakikita na ang unti-unting pamumunga ng pinasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na mabilis na pag-aksyon upang labanan ang pag-abuso sa pondo ng bayan, agad naman tumugon ang DOJ, NBI, DPWH at mga ahensya ng gobyerno. Matapos aralin at i-evaluate ang mga ebidensya ay kumilos na ang mga ito upang masampahan ang mga kasong kriminal ang mga naituturing na sangkot. Maging ang mga ari-arian na maaari naging bunga ng korupsyon ay iisa-isahing i-freeze sa pamamagitan ng AMLAC. Okay, yun po, napanood nyo mga kababayan at wala ho, no? Mukhang lahat po tayo ay bigo. Bigo ho mga kababayan dito po sa ginawang investigasyon at ano ho ba mangyayari sa atin. Kung ganyan ho, ito malakihan po yung mga nakawan sa gobyerno. Wala pong nanagot. So magpapatuloy ho ito sa ating gobyerno. Yung mga pagnanakaw ho at yung mga gawi ng mga mandarambong dito po sa ating bayan. Kasi wala pong naparusahan lahat po nakaligtas. Ewan ko lang ho, ako ang sa nangyaring ito mga kababayan, aasahan ko na lang yung sa susunod po na administrasyon na sana po ay hindi po nila kakampi. Alam nyo, kapag ang naging presidente ay ito pong si VP Sara Duterte, todas po sila lahat. Kasi may binabanggit ito sa isang interview si VP Sara, talagang sabi niya, yung mga personal na atake sa kanya, okay lang yon. Pero sa korupsyon, di ko pa lalampasin. Ito, meron akong video niyan sa kay VP Sara. Ito, panoorin niyo lang ho mga kababayan para siguro pati yung mga nagnakaw, mapanood niya ho itong ating episode na ito sa ating channel. Medyo nervous yan. At baka ngayon pa lang, kumuha na ng ibang citizenship sa Europa para sila ay makatakas. Ito, panoorin niyo ho, yung binabang ito ni VP Sara. Na sabi niya, yung mga personal na atake, okay lang yan, wala ang problema. Pero yung mga nagnakaw, hindi niya rin po palalampasin. Ito, panoorin natin. Ito nga si VP Sara. Pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga nitraidor sa inyong mga dili. Dili ka mo dumo. Sa dili, I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Yan po, napanood nyo mga kababayan yung payag ni VP Sara Duterte, yari kayong lahat. Yung mga nagnakaw, yung mga sabihin natin nag-abuso sa kaban ng bayan, nako, hindi raw po palalampasin. Dapat managot. At kasi sabi ho, kasi bagay talaga yan. Kaya kayo taong bayan, gusto nyo bang may managot? Kasi sa ngayon wala ho. Lusaw na sa March 31, ito hong ICI na ito. Tapos sa ombudsman, tuloy-tuloy naman daw ang investigasyon, kung ano-ano man, etc. Tapos sa DOJ, pero wala ho, tagal na ho hanggang sa magkalimutan na. Kasi ang sa pag-aakala ho ng marami ay, siguro ng mga opisyal ng gobyerno,
o ng mga na kung saan ay lilipas din yan. Lalamig din ang sitwasyon. Yun po ang maaring kanilang pakiramdam ho at siguro yung kanilang sinasabi, nako, nakakasawa na yung issue nga. Kasi ganun po ang gusto nilang naratibo ngayon. Naku, nakakasawa ng issue na. Ano ba yan? Puro na lang maleta. Wala na bang bagong issue? Bakit magbabago ng issue? Wala pa nga nakukulong eh. O di po ba? Ako dapat ho, wag baguhin ng issue. Wala pa nga ho nakukulong, wala pa ho napapanagot. Kaya dapat hindi ho natin to tantanan. Huwag po natin iiwanan itong issue po ng flood control. Di po ba? Wala pa ho nakukulong wala pa napapanagot. Talo ho tayo, lalo na pagkaraniwang mamayan. Bakit ho? Kasi ho, yung mahigit sa 1 trilyon na sinasabing nawala, dito pa lang ho ito sa flood control project na ito, ang dami hong nagbuwis ng buhay dyan. Marami hong namatay. Maraming nasira ang ari-ar dahil sa malakas po na baha. O, di po ba? Tapos yung perang yan, mga kababayan, na imbes na ibinigay o inilagay po sa mga basic services para po sa taong bayan, yung sa health, edukasyon, lahat, etc., dapat po napakinabangan ho natin yan. Kaso wala ho ibinulsa ng mga mandarambong dito po sa ating bayan. So, kayo ho, ano masasabi nyo ho rito, mga kababayan? Sige, mag-comment na ho kayo. Dito ho, lulusawin na po, i-abolish na po yung ICI na nooy unang ipinagyabang ni Pangulong Marcos Jr. na ito raw po ang sagot para pananagutin lahat po ng mga nagnakaw, lahat po ng mga sangkot dito po sa flood control project. Pero wala po nangyari. Wala hong malaking isda. At ang sinasabi niyang hindi magiging merry ang Christmas, lumipas na po ang Christmas. Merry pa rin ang buhay ng mga yan. At nagpapasasa po sa mga ninakaw sa kaba ng bayan. Sige, magbigay na po kayo ng comment. At ang sabi pa ni BP Sara, hindi niya palalampasin yung mga sangkot sa korupsyon. Ako, yun ho ba yung nakamaganda. Kaya ako, kung ngayon, siguro, wala na ho tayo maaasahan dito sa kasalukuyang administrasyon na mapanagot pa ho itong mga na mga mandarambong ito, mga magnanakaw. Siguro, ante-ante lang tayo, 2 taon na lang ho. At maipakulong ho itong mga sangkot sa pagnanakaw sa kaba ng bayan, lalo na po itong sa flood control project na ito. Sige, comment na po kayo. At sa mga bago lang po sa ating channel, na nanonood dito po ngayon, subscribe na po kayo. At yung aking Facebook, Eli Saludar, paki-like at paki-follow rin po. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.